Andito ba si PNP IG? Nandito, Chair. Si General Sino? Salvador po. Oh, General Salvador, kayo. So, saan nyo nakuha yung ano nyo? Yung information nyo? Yes, Your Honor. Good morning po. Practically, Your Honor, the PNP Intelligence Group Foreign Liaison Division received first information that there were names of the subjects booked from Singapore to the Philippines. General, when did you receive that information? I don't have the official report, Your Honor, but I was informed that it was around August 14, Your Honor. So the day before na nalaman, Yes. so the day after, pinadala nyo na po sa BI, August 15. We first worked with our foreign police attaché counterparts just simply to verify and validate this. The fact nga po na hindi sila sumakay from Singapore to the Philippines, but instead we were able to monitor them that they went to Indonesia. So that is where the intelligence coordination went through, and since the PNP has limited authority with respect to immigrations, that's why we passed the information to the Bureau of Immigration, Your Honor. To add further dun sa tanong ni Chair Coco, yung pagpunta po nila instead of to Singapore to Indonesia, yun po yung pagpunta nila sa Denpasar, sa Bali. Tama po ba yun? That may be the assumption, Your Honor, because hindi nga sila sumakay from Singapore to the Philippines. Madam Chair. If Sen Coco, and then I'm sure meron siguro tong documentation, General Salvador. Bigyan nyo na lang kami nung however you recorded all of this information at makita namin how you operate, how you gather your information, and how you use your intelligence funds. O yan ang maganda example ng paggamit ng intelligence funds. O, kita mo, meron din tayong positibo na kasi against ako sa intelligence funds actually pagdating sa budget season. Pwede nyo pong ipagmayabang sa amin yan when I ask you how the PNP uses its mga 800 million peso yata intelligence funds yan. So, 900 million pesos. So, bigyan nyo po kami ng, yan is one example, one achievement, and just give us a glimpse of how the documentation as far as that is concerned. This tripartite committee all the best, no? Because our mission is really to get to the bottom of this. Paano nangyari ito? May living proof tayo na may nakalabas ng Pilipinas gamit ang Philippine passport pero walang ka-record na lumabas. So we will have to get to the bottom of this. And to those directly affected like si Ms. Sheila Lialgo and maybe later on si Ms. Cassandra Leong. Marunong naman po kayo, Ma'am Sheila, ng Tagalog at saka English, ano? Maintindihan ninyo kahit ihalo-halo namin? English po hindi. English hindi, Tagalog okay. Simple lang po. Simple Tagalog, opo. Relax lang po kayo kasi ito po ay in aid of legislation actually. Inaayos namin ang mga polisiya, mga programa, mga protocol. Kasi meron naman tayong existing protocols na pero nagtataka lang tayo bakit nga hindi nasunod, hindi yata nagwo-work. So meaning to say, baka may mga butas, may kahinaan, may loophole. Yun po ang purpose ng ating hearing. Kaya relax lang po kayo, Ms. Sheila Lialgo, Ms. Cassandra Leong. Pag may itanong sa inyo, sagutin nyo ng katotohanan. At kung I'm sure meron ka naman yatang abogado, are you represented with a lawyer, Ms. Sheila Lialgo? May abogado ka ngayon. Sino po ang pangalan ng abogado nyo? Si Attorney David po. Attorney David? David. Sige. So, relax lang po tayo. Sagot lang tayo ng totoo. Ngayon, kung may pagdududa kayo, ang lawyer ninyo parati may access. Attorney David, you're here. Parati may access sa kliyente to advise the client. Okay? Huwag natin ulitin yung ginawa ng kapatid mo na sobra-sobra ang pagsisinungaling sa harap ng committee. Delikado po yun. Mapaparusahan po talaga kayo dun on the spot. Okay? Hindi dahil sa
criminal proceeding ito, pero hindi po pwede yung kahit na in aid of legislation, magsabi po tayo ng totoo. Ngayon, pero kung advice lang kayo ng lawyer niyo at may maganda kayong dahilan na hindi makasagot ng diretso, sabihin niyo po yung kung ano man yung advice ng lawyer ninyo. So ganoon din po kay Miss Cassandra Leong kung sakaling dumating siya rito. And sa lahat po ng ating mga government officials, sige, magtapatan po tayo rito. The life of the law is experience. You tell us anong kahinaan ng batas natin at bakit tayo parang nalulusutan. Okay? Kung hindi batas ang mahina, CCTV ba ang mahina? Sabihin ninyo kung meron ba mga blind spots dyan at bakit may blind spots dyan. So, ganun tayo ka-practical sa hearing natin. We really want to get to the bottom of this issue. Okay?